What's up guys? Alam nyo ba na may loan app na pwede daw nating mautangan ng 50,000 pesos? At kapag manghiram tayo ng 50,000 pesos, ang payback or ang repayment lang ay 52,250 lang. At dito merong loan terms na 4 months, 5 months, hanggang 6 months. 6 months nga yung nakalagay dito na terms. So yung 50,000 pesos payable sa loob ng 6 months, ang babayaran lang ay 52,250. So kung dito tayo magbe-base, parang magandang utangan ito. Kaya nga, out of curiosity, dinownload ko na naman tong loan app. Itong Zepi Felix Credit Fast Cash Loan. Sana mapanood nyo yung buong video para malaman nyo kung legit ba ito or hindi legit utangan. Pero bago ang lahat mga beshies, No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. going back, itong Zepi Felix nga, yung pag-uusapan natin, Zepi Felix Credit na loan app. Isang bagong loan app na naman ito. Kailangan lang natin, syempre, makapaglagay ng ating valid mobile number at pagkatap nga ng get OTP, meron nga po tayong matatanggap na one-time password na input lang ulit natin dito. So, bubusisihin natin yung loan app na ito sa payment terms, sa mga charges, kung magkano yung pwedeng utangin, lalong-lalo kapag first time nga namang hiram. So, yung credit score ko daw ay 870. Excellent daw, pwede akong umutang dito. Para makautang, kailangan sagutan itong mga basic information like yung province of residence, city of residence, yung residential address, yung postcode, educational level, yung marital status, number of children, at yung living condition. Medyo marami actually yung kailangan masagutan dito, pero syempre tinuloy ko pa rin yung pag-apply nga. Pagkatapos nun yung profession, ilalagay natin kung staff lang or kung ano yung profession nyo nga. How long have you been working here? 2 years yung nilagay ko or more than 2 years, at magkano yung sahod. Agad-agad mga beshies yung personal references. At eto nga sa personal references, 3 lang yung hinahanap nila dito. At palagi ko ang sinasabi sa mga naunang reviews na ginawa ko sa iba't ibang mga loan app, na mag-ingat po tayo sa paglalagay ng mga personal references kasi kapag nag-post to nga ating loan application or kapag due date na natin, asahan mo na iba't ibang text messages and calls yung ma-receive mo at may kasamang pananakot at panghaharas yan kapag hindi ka pa nakakabayad, at pati nga yung nilagay natin na personal references ay minsan na may message or kasama sa mga binubulabog ng iba't ibang mga loan app. Though hindi ko nga sinasabi na yung loan app na ito, pero karaniwan kasi or halos sa mga nasubukan ko before, ganun sila maningil. After ng basic information, kailangan natin makapag-upload nga ng isang valid government ID. Marami yung mga option dito na pagpipilian nga. So ako, UMID ID yung nilagay ko. At pagka-upload ko agad ng aking ID, nakukuha agad yung mga details na like yung ID number, name, and yung date of birth. Meron pa itong facial verification na itatapat nga lang natin yung cellphone sa ating mukha, then i-follow nga lang natin yung instruction. After nun, agad-agad dito tayo sa kung saan natin gusto matanggap yung loan proceeds. Pwede via e-wallets or via bank. So, GCash yung pinili ko dito. Pagka-submit ko nga, merong lumabas na napakaraming option na pwede kong mahiraman. Pwede daw dito sa Zepi Felix Credit. Pwede rin dito sa True Loan. Diba? And meron pang Finteso, Pesotech, na kung saan pwede ako makahiram ng 800 to 25,000 pesos. Meron pang Smart Loan PH. Dito pa rin ako nag-apply sa Zepi Felix. At ito yung breakdown daw mga beshies. Nag-okay yung loan application ko at ang pwede ko nga daw mautang ay 10,000 pesos. So sa 10,000 pesos, meron itong loan tenure na 120 days or 4 months. And ang matatanggap ko dito sa 10,000 pesos ay 9,992. Merong interest na 320, service fee 8 pesos. Date of application, April 21, 2025. At due date ko nga lang daw ay sa August 19, 2025. Mayroong nakalagay dito na repayment plan. So, ang unang-una
ay sa May 31, 2025 at merong principal due na 3,333.33 at interest due na 320. Kailangan kong bayaran or amount due sa May 31, 2025 ay 3,653.33. At sa July 10 naman daw, ang babayaran ko ay 3,333.33 pa rin hanggang sa August 19, 2025, merong amount due na 3,333.33. So, dito tayo magbe-base mga beshes. Aba, parang okay siya kasi 10,000 yung first na offer. Tapos, ang matatanggap pa sa 10,000 ay 9,993. Medyo mababa daw itong interest nga na 320 at yung service fee na 8 pesos. Pero kasi, pagka-submit ko ng aking loan application, ang naging status ay still in process or reviewing daw. And ilang oras na rin yung nakalipas, ganun pa rin in process or reviewing pa rin yung status nga ng aking loan application. Kaya naman, sa video na ito ay gagawa na lang ako ng part 2 once na naaprubahan yung aking loan application para maipakita sa inyo kung paano nga ba talaga yung interest processing fees at yung payment terms, kung totoo ba na 4 months talaga. Kasi base dito sa repayment plan, kung talagang susundin nila ito, parang okay siya utangan na may 4 months na payment terms. Dahil nga hindi pa na-approvean yung loan application ko, so hindi ko pa masabi kung maganda ba talaga ito utangan or hindi. Kaya sana abangan nyo yung pangalawang video or part 2 ng video natin regarding nga sa loan app na ito, kung maganda utangan or hindi. So kung sakali na ma-approvehan yung loan application ko dito, gagawa ako ng part 2. I-share ko sa inyo kung paano nga yung interest, yung service fee, yung loan terms, at magkano nga ba talaga yung pwedeng utangin, lalong-lalo kapag first time na manghiram, kung 10,000 na pesos ba talaga. At syempre yung loan terms, kung 4 months ba talaga ito or hindi. Kasi nga maganda sana kung ganito magpautang, pero paano kung hindi. At base sa mga naunang experience ko sa ganitong loan app din, or ganito din yung repayment plan na nakalagay na halos mahaba or abutin ng 3 to 4 months. Pero nung na-approvean yung loan application ko, hindi pala talaga 4 months, kundi 7 days lang. At yung 10,000 pesos, hindi pala 10,000 pesos, kundi 1,000 pesos lang pala yung pwede kong utangin. And then mataas pa rin yung charges niya. Okay? Kaya please lang, huwag nyo munang subukan na utangan ito hanggat hindi nyo napapanood yung part 2 ng ating video. At kung sakali na wala akong gagawin na part 2, ibig sabihin decline yung loan application ko, no? Sabi ko sa inyo, based sa naging experience ko sa isang loan app na nautangan ko before, na ganito lang din yung breakdown at yung repayment plan, hindi naman pala nung na-approvehan yung loan application ko, yung 4 months naging 7 days, yung 10,000 naging 1,000 lang pala. Kaya hindi ko pa rin nire-recommend yung loan app na ito. At hindi pa rin talaga advisable mga beshies na uutang tayo sa iba't ibang mga loan app. Mas magandang i-consider utangan yung mga kakilala, yung mga kapamilya nyo, yung ka-office mate nyo, or yung mga katrabaho nyo. At least sa kanila, pwede pa nating pakiusapan kapag wala tayong pambayad. Hindi nila tayo papahiyain sa social media or hindi nila i-message yung mga kakilala natin sa Facebook or yung mga personal references na nilagay natin para sabihin na tayo ay may utang or may utang yung borrower, di ba? Kaya, ayun, huwag na lang tayong utang sa iba't ibang mga loan app. Hindi maganda umutang kasi instead na makatulong sa atin, abay mas lalo tayong malulubog sa utang at grabe talaga yung stress na ma-experience nyo or maramdaman nyo sa iba't ibang mga loan app na may matataas ang charges. At asahan mo nga na kapag due date mo or kapag nag-post due yung loan application mo, ay yung way ng paniningil ng iba't ibang mga loan app na may matataas na charges, ay may kasamang pananakot at panghaharas yan. Kaya naman, di ko pa rin nire-recommend yung loan app na ito, pero nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung uutang pa rin kayo sa iba't ibang mga loan app. Though, hindi ko naman sinasabi na itong loan app na ito yung may hindi magandang maningil or may collector na namamahiya or nananakot. Kaya lang kasi, based nga sa naging experience ko before sa mga nasubukan ko na same lang din naman yung way nila or itong breakdown dito sa dulo ng aking loan application, yung repayment plan
ganun maningil yung collector. Kapag nag-post due or due date mo na, tatatarin ka ng iba't ibang mga text messages and calls na minsan may kasamang pananakot at pamamahiya. Okay? So, yun lang mga beshies. Sana makatulong yung video na ito sa inyo and sana paabangan nyo yung part 2 ng ating video. Thank you guys for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you at see you sa aking next vlog. Bye!